afternoon or good morning po mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 16, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may 30th Street corner ng 5th Avenue, Bonifacio, Global City. At dadalhin po natin yan sa may MCB Gabriel Apartment sa may Manga Islet, Calzada, Taguig. Magbabalik po tayo mamaya ng tipo pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po. Disclaimer lamang po ang content po natin ng Calzada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala akong pinapatungkulan at kung anong pinag-uusapan dito ay pawang dito na naman po yan sa loob. At wala akong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin. Maraming consumer, meron o wala, ano ang say niyo? Sige, umpisa tayo sa ating text connect. Magandang umaga, dyan na mga texters natin. Anong sayer? Sabi dito ni ito si 844, ay meron naman akong maasa. Taong 2026, magandang umaga Luzon, Visaya sa Mindanao. Sa pangalan ni Kuya Corny Trinidad, ako yung kapuso, Sam Nielsen. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman po ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Balita sa tanghali, nationwide. Sa ulo ng mga balita, panibagong ayuda dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 3,000 tripulanteng Pilipino na nanatili sa mga barko sa loob ng Persian Gulf at Strait of Hormuz. 18,000 overseas Pilipino na bigyan ng tulong pinasyal sa ibang bansa sa gitnang silangan na apektado ng hidwaan ng Amerika at Iran, ayon sa Department of Migrant Workers. Ang mga reklamo kaugnay sa maling pagbasa sa metro ng kuryente, inibigyan ng Energy Regulatory Commission no disconnection sa mga hindi makapagbayad ng bill sa kuryente, pinalawig hanggang Oktubre. Agarang pagpapatupad ng pisong dagdag pasahe iginit ng Pasang Mazda, pero ilang pasahero umaaray. Konstitusyon, dapat pumili kay Pangulong Bongbong Marcos ng permiso para mabutan ang tax at tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa law professor na si Atty. Joel Ardaga, pero dating presidente ng Philippine Bar Association na si Atty. Rico Domingo, iginit na pwedeng hindi na ito gawin. House Lead Prosecutor Jervy Luismo binigyan din na hindi dapat iugnay sa impeachment trial ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa 2019 sige. Election bill naggaan para sa BARMM o farm elections nagsimula na. 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na Negros Oriental na aresto na. Ikan kayo sa Albay, ulit nagkatuluto kaninang madaling araw. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. Ang makikinabang sa AFLIC assistance. Kasama riyan ang 3.5 na milyong na beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps at walang gutom program na nakakakuha ng isang beses na dagdag tulong na hanggang 2,000 piso. Malalawak din umano ang suporta sa 2.5 milyong mahihirap at malapit na magiging mahirap na kabahayang nagsuwi sa 2024 Community-Based Monitoring Program. May 1.5 na milyong manggagawa at kanilang pamilya naman na mababa ang kita na nakumpirma. Natalaan ng
Social Security System ang makakakuha ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Sinabi naman ng Pangulo, iyak yung gobyerno na may pagkakalob ang mga tulong na ito ng mabilis, maayos at mas maginhawa sa pamagitan ng digital na paraan. Umabot na sa 18,000 overseas Filipino na naapektuhan ng pagbubukas sa gitnang silangan ang nabigyan ng tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Pacba, bukod sa financial assistance, mayroon ding groceries na naipamahagi. Financial assistance, $200 financial assistance kahit pa paano magkawit sa kanilang sitwasyon. At pangalawa, yung mga grocery items, binibigyan sila ng mga basic necessities such as mga pagkain, bigas, iba pa mga basic necessities. So meron niya silang mga grocery kits na pinamamahagi dito. Kinonfirma rin ni Pacba na may supplemental fund ay pinagkaloob ang Pangulo. Of course, itong ating yung anunsyo ng ating Pangulo, siguro may 3 linggo na ang anunsyo ng ating Pangulo na sinabi niya may 3 billion peso supplemental fund i-download sa atin. And of course, ongoing na yung ating pagsasagawa ng mga tulong pinansyal, yung mga napansin kanina, basic necessities na hinahatid natin sa mga OFWs on-site. Samantala, kaugnay naman sa OFW Lounge, sinabi ni Kapsang na umabot na po sa 2 milyon ang kanilang napagsilbihan. Of course, merong 2 million na natindihan ni RTTY sa una ng NACOA sa NAIA 1 at NAIA 3. So kabilang lamang na kami ni RTTY sa Cebu Mactan Airport na nagbukas ng lounge na rin. Uutos ng ating Pangulo sa kanyang pangalawang zona. Sa pangalawang zona niya ay mga lunch in partnership with the DOTR, with the airport, and the NIT, Sir Ramon A. Ang tinig ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Pacba. Nananatili naman sa loob ng Strait of Hormuz ang Persian Gulf ang ilan sa Doon. ng mga barko. Yan ang sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Pacba ngayong nakulitin na naman ang sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran. 3,780 seafarers na ang nakalabas ng Strait of Hormuz. However, meron pang kulang mga 3,000 na naiiwan na seafarers natin. So marami na nakalabas. Di ba masigat dyan, ma'am? Hindi yata kasya nun. Representing around Pwede po ang dumiretso para sa nakaikot na naman po. Nasa bansa na ang 15 tripulante na mula sa barkong Al Recaya na lumabas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Pero noong July 6 at July 7, nakalabas ang dalawang barko, yung yung Al Recaya at yung Wendian. Tigla 15 tripulante ito, nakalabas na sila at isang araw nakauwi na yung sa unang barko, yung Recaya.